Umayaw man ako, hindi naman ako makakatanggi kay kuya. Sabi ni Martina, nakausapin siya. Ang lakas yata niyon sa akin, although plano ko na nga isama ka ngayon sa office namin. Di sasabihin ko na hong payag na kayong sa kanya muna ako ngayon sumama? Sige, pero isang araw lang ika mo ha. Pagkatapos babawiin na kita sa kanya. Kung bakit ba naman kasi hindi mo pa tinanggap ang offer namin eh. Sa gayon, direkta ka nang sa amin ma-employ pagkatapos mo. Baka nga kunin pa kitang sekretarya. Maligaya na ho ako ng ganito ate. Sabagay, minsan nai-spoil ng success at pera ang pag-unlad ng ibang tao. Minsan tama rin ang ganyang pananaw, Kathy. Paano? Di sasabihin ko na ho kay Joaquin ate? Bukas na lang kita tutulungan sa mga trabaho mo ha. Sige, pero a word of warning ha. Takang napatitig siya sa babae. Ingat ka sa sekretarya ni kuya na si Aryan. Bakit? Sabagay, baka hindi mo naman siya ma-meet dahil absent nga siya. Pero malamang malalaman din iyon ang pagpaproxy mo sa kanya at mag-iisip iyon ng iba. Halimbawa'y ano, na baka ikaw nililigawan ni kuya. Malay ba niyang maid ka lamang namin maganda ka rin naman. Bakit niya ako paghihinalaan? May relasyon ba sila? Sa isipin pa lamang na iyon, ay parang may kumirot na sa puso niya. Wala naman, ani Martina. Kaya lang, sa sobrang obsession ng Arya na yon kay kuya, chinecheck niyang lahat ang anumang posibilidad na napapagusto sa ibang babae si kuya. Ang laki kasi ng pagkakagusto ng babaeng iyon sa kapatid ko eh. Para bang iyong sekretarya ni James Bond na lihim na patay sa kanya. Alam mo ba yon? O hindi ka nanonood ng James Bond movie noong araw? Nanonood. At alam ko nga ang gimmick na ganoon ng series na yon. Parang yung pagkakagusto kay Superman ni Lois Lane? Oo, gano'n. Kaya ingat ka lang kay Aryan. Lihim na lihim nang hinayang siyang hindi niya mamimit ang babae. Curious siyang malaman kung anong itsura nito at kung bakit parang sa kwerto ni Martina ay hindi natitipuhan ni Joaquin. Paalis na sila ni Joaquin na masalubong nila sa Lucas. Saan kayo pupunta? Takang tanong nito. Hiniram ko lang siya. Dahil absent ngayon si Aryan. Ani Joaquin. Talaga ha? Tadyo ni Lucas. Tunay ba yan? O gimmick lang? Baka naman kaya panay ang sabay mo sa aking ligawin sa Kathy ikaw itong may gustong kumursunada sa kanya, kuya. Aywan lamang ni Natalia kung sino ang mas nag-blush sa kanila ni Joaquin dahil sa disimuladong biro ni Lucas. Nakita niya in action si Joaquin habang nagtatrabaho. Seryoso pala ito. Konsentrado pagdating sa trabaho at ayaw nito ng malibuhat sa mga tauhan. Kaya naman pinagbuti niya ang serbisyo kahit na nga proxy lang siya at hindi pa niya tiyak kung mauulit pa bukas. Isinama pa siya ni Joaquin sa courtroom kung saan ito may isang kaso. Lalo siyang humanga sa katalinuhan ng lalaki ng buong katalinuhan na itong nakikipagbalitaktakan sa kalabang maninanggol. Kahit na inoobserbahan niyang mabuti ang mga kilos nito, hindi niya pinababayaan ang pagtatala ng mga importanteng detalye ng hearing na ipinakuusap nitong gawin niya. Papagabi na makauwi sila. Pagod na siya at palagay niya ay ganoon din si Joaquin. Thanks, sabi nito nang sakay na sila ng kotse na ito ang nagmamaneho. Wala yun. But you were great. Sayang nga lang at napatitig siya rito. Wala, forget it. I said something. Now, saan mo gusto mag-dinner tayo? Ha? Di sa bahay na lang? No. Alam ko namang hindi ikaw nagluto roon. Honestly, hindi naman ako masyadong enjoy sa mga luto ni Nita Sa mga luto mo lang ako nakakakaing mabuti nitong mga huling araw. Parang tumaba ang puso niya sa narinig. Saan mo gustong itreat kita? Hindi ito bayad sa naging pagtulong mo sa akin ngayon. Kahit saan na lang? Sabi niya na matiyak na desidido si Joaquin na pakainin siya sa labas. Hindi masyadong class ang pinuntahan nilang restaurant kumpara sa ine-expect niyang standard ni Joaquin. Pero naisip na lamang niya, ang standard niya ang pinaka-bagayan ng lalaki. Kumakain na sila na matiyak niyang wala namang basehan ang hinala niya. Dinala siya ni Joaquin sa maliit na restaurant iyon sa Project 6 dahil sa pamosong espesyalidad niyon na ulo-ulo. Sarap na sarap siya sa sinigang sa miso na ulo ng lapu-lapu. Tingin niya ay sarap na sarap din si Joaquin, lalo pang nakapagpagana ang tortang alimango at inihaw na spare ribs na in-order din ni Joaquin. Busog na busog siya at hindi na halos nagalaw ang ice cream na in-order ng binata.
Hindi siguro ako kaagad makakatulog nito. Sabi niya nang sakay na uli sila ng kotse. Try a little exercise. Makakatulong iyon para antukin ka agad mamaya. May mabining tuwa siyang naramdaman sa dibdib sa tila muling pagkakalapit ng loob sa kanya ni Joaquin. Naisip niya, nalimutan na nito ang galit sa kanya, kaya ibinalik na ang dating attitude. Hindi pa rin siya antukin. Kahit lumipas na ang ilang oras matapos siyang magpatunaw ng nakain. Tahimik na ang buong kabahayan at tansya niya ay siya na lamang ang gising. Binalak niyang ituloy ang isinusulat na nobela pero parang wala naman siyang sa mood. Naalala niya ang payo kanina ni Joaquin. Try a little exercise para antukin ka. Bumangon siya at patiyak na humanap ng pwedeng ipanlangoy sa mga gamit niya. Magsiswimming na lamang siya para mapagod at makatulog agad. Isang body hugger na puting blouse na hanggang pusod ang haba ang nakita niya. Tinernohan niya iyon ng maikling shorts na hapit din sa katawan. Nagdala siya ng malaking tuwalya at nagtungo sa swimming pool. Tahimik din sa paligid ng pool at mapusyaw na liwanag lamang ang tumatanglaw doon dahil pinatay na ng kung sino man ang mga kasamahan niya ang ilaw na sadyang para sa pool. Ang liwanag ngayong gumagawa ng refleksyon sa tubig ay mula sa ilaw na nasa itaas ng bahay. Ibinaba niya ang tuwalya sa gilid ng pool at lumusong sa tubig. Nang makarating siya sa hanggang dibdib ay lumangoy siya. Mainit-init ang tubig kaya hindi siya gininaw. May ilang saglit siyang tila isdang nagsawa sa kalalangoy bago niya naisipang tumabi sa isang gilid na nakababad pa rin ang katawan sa tubig. Muntik na siyang mapatili ng pagkapit sa inaakalang kinaroroonan ng ahunan ay may makapitan siyang matipunong katawan. You swim well. Kanina pa kita pinanonood. Paglitaw niya sa tubig, si Joaquin ang nakita niyang nasa gilid ng pool at marahil ay nagpapahinga. Hindi ito kita dahil tago sa dilimang bahaging iyon ng pool. Kanina pa ba rito si Joaquin at nananahimik lamang? Hindi nagpaparamdam na makita siya? Sorry, sabi niya na kumapit sa gilid ng pool. Hindi ko alam na may tao rito. You swim like a pro. At marami kang alam na bagay na matagal ko nang ipinagtatakang hindi dapat taglay ng isang lamang pares mo. Nagmamadali siyang umahon dahil parang kinakabog ang dibdib niya. May akusasyon siyang nasagap sa tono ni Joaquin at parang hindi na niya kayang lumusot ngayong sakaling questionin nito. Hindi niya alam na humabol pala si Joaquin at nang abutan siya ay marahas na hinuwakan siya sa braso. Nililito mo ako. Parang hirap ang kaloob ang sabi nito. Let me go. Pakiusap niya, umiling si Joaquin. Gusto ko, pero tumatanggi ang puso ko. Nabigla siya ng kabigi ni Joaquin at basta na lamang siya halikan sa labi. Pakiramdam niya ay umikot ang buong kamalayan niya. Shock siya pero isang uri iyon ng pagkabigla na gumising sa samot-saring damdamin sa katauhan niya na ngayon lamang niya nadiskubring taglay niya. Hindi nga niya maipaliwanag kung anong klase yaong kaligayahang pumuno sa dibdib niya. Writer siya. Mayaman sa bokabularyo, pero ng mga sandaling iyon ay salat siya sa tamang deskripsyon para ipahayag ang damdaming idinulot ng paghalik sa kanya ni Joaquin. Automatikong naiyakap niya sa leeg nito ang isang kamay niya. Ang walang muwang niyang mga labi ay hindi lamang tumanggap kundi nagbigay rin. Oh, Cathy! Tila daing nasabi ni Joaquin nang sa wakas ay maghiwalay ang mga labi nila. Parang isang nilalagnat ang pakiramdam niya. Maging nang titigan siya ni Joaquin ay tila nag-uulap ang anyo niya. I don't know why. I can't help but feel this way. Malambot na anyong sabi sa kanya ni Joaquin. Hindi pa rin siya nito pinakakawalan. Yakap pa rin. Anong ibig mong sabihin? I mean, hindi ako dapat magkaganito sa'yo. Let's face it. Hindi sa umuuri ako ng tao. Pero sa estado ko at sa edad ko, ang dapat lamang kainlaban ko isang babaeng kung hindi man kalibel ko, ay yaong humahabol man lamang. Nakaka-offend ang sinabi ng lalaki, pero may mas importanteng kataga itong binanggit na siyang nadikit sa utak niya. Kakainlaban? Sinasabi mo bang, ayoko sanang sabihin, ayokong iparamdam man lamang, pero pinapagalitan ako ng puso ko. Yes, I think I'm madly in love with you, Cathy. Parang sasabog ang puso niya sa kaligayahan. Joaquin, kaya nga galit na galit ako noon tumanggi ka sa offer ko. Ang gusto ko kasi, kahit paano ay mapaangat ka. Para makaagapay ako sa level mo?
Kunwari nagdaramdam na sabi niya, ibig mo bang sabihin hindi mo ako matatanggap ng ganito lang ako? Let's face it, Cathy. Nabubuhay tayo sa lipunang ang mga batas at pananaw ay hinulma mula sa kaisipan ng mga karaniwang tao. Nang tumanggi ka sa offer ko, sinabi ko sa sariling pabayaan ka na lamang na ganito lamang talaga ang gusto mo sa buhay. At hindi ko matatanggap iyon. Mali pala ako dahil araw-araw habang tinitigis ko ang sarili ko, lalo kang napapamahal sa akin. Napangiti siya. Tinanggihan ko lamang naman yun dahil natigilan siya. Hindi ito ang tamang pagkakataon para magtapat siya kay Joaquin. Baka masira ang magic ng napakagandang sandaling ito. Dahil ano? Tanong ni Joaquin. Wala, natatakot siguro ako. You don't have to, mahal. Masuyong sabi nito habang ibinabalik sa dati ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa kanyang tainga. I'll always be here to guide you. At paano si Aryan? Kumunot ang noo ni Joaquin. Ang sabi ni Ate Martina, deads na deads daw sa iyo ang babaeng yun. Pwes, basensya siya dahil ako naman deads na deads sa iyo. Natawa siya, lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Joaquin. Teka, kanina pa ako deklara ng feeling ko. Wala namang sagot. Mahal mo rin ba ako? Kahina mo namang abogado. Tudyo niya. Hindi na nga ako pumapalag sa kayayakap mo itatanong mo pa kung mahal din kita? Natawa si Joaquin at hinalikan siyang muli. Sa puntong iyon, alam ni Natalia na lalong hindi pa muna siya dapat magtapat. May tamang panahon para roon. At kung talagang mahal siya ni Joaquin, uunawain siya nito at tatanggapin. Bakit pa kailangan akong sumama sa iyo sa opisina mo? Tanong niya nang isama ni Joaquin pag-alis kinabukasan. Gusto kang mamit ni Aryan, yung pinagsilosan mo na pinagsilosan ka naman. Kumunot ang noo niya. Nalaman na kasi niyang ikaw ang nag-proxy sa kanya noon. Na-curious siguro dahil panay ang pumumuri ko sa galing mo. Nakahalata sa feeling ko. Anyway, ngayon naman aaminin ko na sa kanya ang totoo. Na nagkakaintindihan na tayo para hindi na siya mag-ilusyon. Kung may pride siya kung hindi niya makakaya ang pagiging in despair, mag-resign siya. I'd be more than willing to pay her in compensation for her loyalty and service. At sino naman ang ipapalit mo sa kanya? Ikaw. Joaquin? Don't argue with me anymore. Basta itutuloy natin ang plano ko na pag-aralin ka. Huwag mong isipin para makaagapay ka sa akin. Kaya ako gustong mangyari yon. Ang gusto ko na lang ngayon, matap ang talent mo. Hindi pwedeng buruhin na lang ng paganyan ng blessing na yon. But, gusto na niyang magtapat sa lalaki. No more buts, okay? Nagmamaneho ako, sige. Pag nawala ang konsentrasyon ko at nagalit ako, madidisgrasya tayo. Talagang magagalit ka kapag narinig mong gusto kong sabihin sa iyo, Joaquin. Dahil doon, kaya nanahimik na lamang siya. Pero buo na sa loob niya sa araw na ito ay magtatapat na siya sa binata. Hindi maaaring sa sitwasyon nila ngayon ay patuloy pa rin niya itong lokohin. Hindi naman niya inaasahang ang pagkakabunyag ng kanyang lihim ay mangyayari ng araw ring iyon at hindi dahil sa pagtatapat niya sa binata. Siya si Cathy, ika mo? Tilang nang-iinsultong sabi ni Aryan nang ipakilala siya rito ni Joaquin. Ang ipinagmamalaki mong proxy ko na very competent? Hindi niya maisip kung saan na-meet ang babae. Pamilyar sa kanya ang mukha nito, bagamat hindi niya kaagad matukoy kung saan sila nagkita. Natural na maging competent siya, Joaquin. Nakangiting sabi ni Aryan kay Joaquin. Ang tono ay tila yaong nasa pelikula na may gustong ibiting suspense. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Joaquin. Hindi naman siya totoong maid lamang na pares ng pagpapakilala niya sa iyo Matalim ang tingin ng babae kay Natalia. Biglang-bigla ay naalala niya kung sino ba itong kaharap niya at halos makapagpalamig sa buong katawan niya. Ang realisasyon kung sino ang babae. Writer siya, Joaquin. Sikat na writer na kilala sa Pilipinas. Natalia Miranda. Am I right? Tila nang iinsultong baling sa kanya ng babae. Kagaya ng pangiinsulto noon sa kahera na fan niya. Nakaismid sa kanya ang babaeng ayon kay Christina ay naiinggit lamang dahil gusto ring makakuha ng atensyon. Totoo ba, Ate Cathy? I mean, Ate Natalia pala. Ikaw ngayong sikat na si Natalia Miranda? Malungkot nang umiti siya kay Lucille. Tumango siya, tila lalong nanggigilas si Lucille.
At nagpanggap ka lang na maid sa amin para maisulat mong nobelang gagawin mo this month? Sa halip na tumugon, isinara niya ang bag na kinaroroonan ng mga gamit niyang kaimpake lang. Walang imik na nakatingin lamang si Isabella. Lipas na ang shock na nangyari. Sa bagay, ay maluwag namang natanggap ni na Judge Mercadejas at Martina ang nangyari. Ang matindi ay ang reaksyon ni Joaquin. You really made us look like fools! Mariing singhal nito sa kanya kanina pagdating nila sa bahay. Kaya natawag agad ang pansin ng mga kasambahay nila. Doon sinabi ni Joaquin ang panlulokong ginawa niya. Si Judge Mercadejas ang unang nakabawi sa kabiglaanan. Totoo ba, Kathy? Mahinahong tanong nito. Natalia, Mami. Pagkatama rito ni Martina, wala namang makitang galit si Natalia sa anyo ni Martina. Parang nabigla rin lamang. Hindi ka nga simpleng maid lang? Tanong uli ni Judge Mercadejas. Tumango siya, hindi siya makatingin sa butihing babae. Sabi ko na nga ba, you didn't really fool us. Noon pa, ay napansin na akong taliwa sa gusto mong paniwalaan namin. Natalia pala. Patawarin niyo ho ako. My God! Galit pa rin bulalas ni Joaquin. For a lousy novel, ay nagawa mo manloko ng tao? I can't believe it! You must be sick, inhuman and sick. Joaquin? Pagsawata ni Judge Mercadejas sa binata. That's what I really think of her, Mommy. Daig pa niya mga kriminal na napasintensyahan ko sa Muntinlupa. Napayoko si Natalia dahil sa sumusugat ng labis sa kanya mga binibitawang salita ni Joaquin na para bang anumang namagitan sa kanila ay tinupok na ng matinding galit nito. Nanggalit na galit na tumalikod ang lalaki. Alam niya, wala na siyang lugar sa bahay na ito. Kaya nagpaalam siya kina Judge Mercadejas at nag-empake na sila ni Isabella. Sayang, sabi ni Lucille na nakatingin sa pagbitbit niya ng bag. Gusto ko sana dito ka na lang. Lalo na ngayon, ikaw pala yung paborito kong author. Nakangiting ginulo niya ang buhok nito. Well, always be friends kahit wala na ako dito. That is, kung gusto mo. Gustong gusto ko, Ate Natalia. Then, we'll get in touch. Sige, at iwanan mo naman ako ng libro mo na may perma, ha? Sure. Huwag kong mag-alala kay Kuya Joaquin. Galit na galit lang yon ngayon dahil hindi siguro matanggap na ang pares nila ni Mommy, hukom at abogado, maluloko ninyo. Kahit naman, alam niyang walang gustong ipasaring sa sinabi ni Lucille, nakadama pa rin siya ng pagkapahiya. Oo nga naman, naisip niya para siyang isinampal kina Joaquin at Judge Mercadejas ang kahinaang kumilati sa karakter ng mga ito. Kaya hindi niya masisisi si Joaquin kung maging suko man hanggang langit ang galit sa kanya. Natalia, pa-picture naman tayo oh. Ngumiti siya at lumapit sa mga fans niya. Iginit na siya ng mga iyon sa pagpapakuha ng litrato. Kami ang magsisimula ng fan club mo, Natalia. Sabi ni Maribel na alam niyang diehard. Nagsisimula pa lamang siya magsulat. Showbiz na showbiz yun ah. Biro niya kahit may nararamdaman siyang antak sa dibdib. Hindi na naman naalis ng gayon niyang pakiramdam mula nang umalis kina Joaquin. Hindi kasi nawala sa isip niya minsan ang binata. Masakit sa kanya, nagalit pa rin ito kahit umalis na siya sa bahay ng mga ito. Oh, ito naman daw ang taga-National Bookstore, ang pakukuha na kasama ka, Natalia. Sabi ni Boss Benjamin matapos siyang makapagpakuhang kasama ng mga fans niya. Sa mga taga-National Bookstore naman siya nakipose. Pagkatapos, nagpapirma na siya ng mga libro para sa mga ito. Tapos na ang interview ko, Natalia. Sabi ni Vilda na lumayo sa isang grupo na nagvi-video sa paligid ng booth nila. Ikaw naman, ang dami mo kasing pinipirmahan kanina kaya nauna na ako. Dahil tapos na naman niya ang mga pinipirmahan, siya naman ang nagpa-interview sa mga taga-Channel 5. Ilalabas iyon di umano sa public forum show ni Randy David. Hindi na siya ilagayon sa publicity. Maging nangkunan sila ng picture para sa dyaryo, ay pumayag siya. Wala naman na siyang iniilagan, bistado na ng mga Mercadejas kung sino siya. At wala na si Joaquin sa buhay niya. Pati nga paglalagay ng picture niya sa back page ng libro, ay pumayag na siya sa pagtataka ng mga boss niya. Hindi naman niya magawang ikwento ang naging adventure niya. Palagay niya ay hindi pa niya kaya. Sa ibang araw, baka sakali. Sa ngayon, maantak pa ang sugat sa puso niya. Pagka-interview,
ay bumalik na siya sa pwesto niya sa mesa dahil may mga estudyanteng bumuli ng libro niya na gustong magpa-autograph. Ng mga sumunod na sandali ay nalulong na uli siya sa pagpirma. Pwede ho bang makapagpa-autograph? Bigla ang pagtataas niya ng tingin. Hindi dahil bihirang lalaki nagbabasa, lalo tigit ay nagpapapirma sa libro niya. Bigla siyang tumingin sa nagsalita dahil kilalang kilala niya ang boses nito. Joaquin? Tuwang bulalas niya na makita ang lalaki. Nakangiting nakatayo sa tagiliran niya. Hawak ang latest release niyang libro. Ang gusto ko ay yaong pinaka-espesyal na dedication. Nakangiti pa ring sabi ng lalaki. Yung ang umpisa To the one I love. Biglang nag-uyan ang mga kasama niya. Si Vilda na likas na buskadora ay pinanay ang pag-ehem. Hindi ka nagalit sa akin? Tila na mamalikmat ang tanong niya habang patayo. Nangingislap na sa luha ang mga mata niya. Pwede ba akong magalit sa pinakasikat na writer sa buong Pilipinas? Tila birang sabi ni Joaquin. Di, binugbog ako ng mga fans mo. Nakatingin pa naman silang lahat ngayon, oh. Sa bubuo ng fans club niya nakatingin si Joaquin. Lahat nga naman ngayon ay nakangiting nakamasid sa kanila. Tila nanonood ng isang storya sa libro na nais sa pelikula. Si Joaquin, sabi niya sa mga kasamahan sa casa boss niya. Ang nawawalang piece sa puzzle. Makahulog ang biro sa kanya ni Boss Benjamin. O sige na, pag-usap kayo sa likuran at nakatingin nga ang mga fans mo o baka akala'y inaapi ka ni Joaquin. Para naglalakad sa ulap na hinila niya si Joaquin sa likurang bahagi ng booth nila. Nag-uumpisa pa lang tayo, pinaiiyak na kita. Sabi ni Joaquin na makubli na sila. Hindi, ang saya-saya ko lang kasi, hindi ka nangagalit sa akin? Pilitin ko man, hindi ko na magawa. Parang maluloko ako kapag hindi pa kita nakita ngayon. Ang sabi ni na Mommy, Lucille at Martina, talaga na lang daw loko ako kapag hindi kita hinabol. Hindi naman kailangan ng maraming salita para magkaintindihan sila. Bigla siyang yumakap sa binata. I love you. And I love you too. Hindi ko binalak pero nangyari. Imagine naman, maid ka lang nun sa tingin ko minahal na kita. Kaya nga wala akong kaduda-duda sa pag-ibig mo. Sorry sa naging pandaraya ko noon. Hindi ko naman talaga intensyong lokohin lang kayo. Hindi talaga. Dahil kailangan totohanin mo ako. Kung di, kikidnapin kita. Maaati mo bang makulong ako? Kung sa piling ko naman at kung habang buhay, payag na ako. Biro niya. Writer ka nga. Pabirong pindot ni Joaquin sa ilong niya. And I'm very much proud of you. Yumakap uli siya rito at mahigpit din siyang niyakap ng lalaki. Ate! Ate! Silip sa kanila ni Isabella sa divider. Bakit? Maang na tanong niya rito. Ang ganda-ganda na, basa ko na. Ang alin? Yung ginawa mong istorya mo? Kumunot. Ang noon niya. Yung maid na naibig ng amo niya, hindi ko naman istorya yun Istorya mo dahil sa'yo nagkatotoo. Nagkatinginan sila ni Joaquin, sabay na nagkatawanan. Ang ganda-ganda naman na naging ending ng storya nila. Parang yaong mga happy ending niya sa libro. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, salamat po.